Sige mga tao, dito mismo sa channel na ito, matagal ko na sinasabi sa inyo na ang mga lalaking galing sa malilibog, atrasado, third world at primitibong lugar, medieval, barbariko, at patriarkal na mga lipunan ay hindi nababagay sa kanluran. Dahil kapag pumunta sila sa isang bansang kanluranin, nakikita nila ang mga babaeng kanluranin na tinatamasa ang kanilang mga makabagong ideal at kalayaan bilang mga feminista sa ika-21 siglo. Gumaganito ang mga mata nila at pagkatapos ginagawa nila ito. Tignan mo yon. Tignan mo yung lalaking yon. Sinungga ba ng lalaking tagahilagang Aprika ang kamay ng babae? May mga bagay na hindi natin kayang maisip. Kahit sa pribado, lalo na sa publiko ng ganyan. Tignan mo siya. Tignan mo ang mga malaswang galaw na ginagawa niya. Sana masabi ko na ito ay isang hiwalay na insidente lang. Mas lumalala pa nga ito. Tingnan mo ito. Hindi ko mapapalabas sa ang buong video dahil baka magkaroon ako ng problema. Kitang-kita mo naman na ang babaeng ito ay nakaupo lang na nakakaraniwang kasuotan ng mga taga-kanluran. Pero para sa barbarong ito mula sa pinanggalingan niya, pati mga kambing, nilalagyan nila ng burka. Oo. Kaya tinitingnan niya ang babae at nagsimulang kalikutin ang sarili niya. Okay. Tulad ng sinabi ko, hindi ko ipapalabas ang video, pero gets mo na ang ibig kong sabihin. At literal na sana pwede ko. Alam mo, ilalagay ko na lang lahat ng mga video ko sa isang Google Drive folder at gagawin ko itong accessible para sa lahat. Oo, magandang ideya yan. Paalalahanan niyo nga ako. Oh, gagawin ko yan. Kaya literal na daan-daan ang mga video na ito at may mga bagong video na nadadagdag bawat linggo. Ngayon, tumigil na akong magdagdag ng mga bagong video sa folder ko kasi meron na akong, hindi ko alam, gigabytes at gigabytes ng data. Kaya nung sinabi namin yon at dahil kayo manggi ako, medyo mas malaya ako kaysa sa iba. Pero nung mga puti na ang nagsimula magsabi nun parang, hindi, racist yan. Hindi mo ba alam? Mas maraming sexual na krimen ang ginagawa ng mga puti kaysa sa mga migranteng ito. Kaya una, ayaw nilang intindihin kung paano gumagana ang per capita. Oo, halimbawa hindi nagsisinungaling ang mga stats. Marami rin tayong mga estadistika tulad dito. Tingnan mo ito mula sa Telegraph. Dalawang nasyonalidad, mga Afghan at Eritrean, ay higit 20 beses na mas malamang na mahatulan sa mga kasong sexual kaysa sa mga mamamayang Briton. Hatol, ibig sabihin ha? Kapag tiningnan mo talaga ang mga pag-aresto, 30 beses pa silang mas malamang kaysa sa karaniwang Briton ayon sa estadistikang ito. Afghanistan, ayan o. 60 kaso kada 10,000, nasaan ang karaniwang Briton? Nasa pinakailalim. Kaya malamang isa lang yon. Yan ang pambansang average mo. At tingnan mo yan. Kaya lahat ng mga taong galing sa mga bansang ito, dapat may total na pagbabawal sa kanila. Oo, baka may mabubuting tao rin. At oo, 60 lang naman sa bawat 10,000. Paano naman yung natitirang 9,000, 900 at 40 na mabubuting tao? Wala tayong pakialam. Para tapusin na lang, alam mo na naman ito. Bakit ko pa inuulit sa ito? Dahil tahimik na inamin ng Home Office ng UK na totoo ang sinasabi natin simula pa noon. At pinapapalabas nila na tayo ay racist at mapanghusga. Tingnan mo itong ibang datos. Hindi. Mas maraming puti ang gumagawa ng sexual offenses kaysa dito. Sa totoo lang, gumagawa pa sila ng mga bidyong propaganda na ganito. Lagi na lang ganito. Tingnan mo ito. Yung lalaking nakaabong suit ay nakatitig sa'yo. Oo, yung gwapong lalaki ay nakatitig sa kanya. Yulat mo ba ito? Palagi nilang ginagawa ito. Palagi nilang ginagawa ito. Lagi itong puting lalaki laban sa babaeng kabilang sa etnikong minorya. Siya na naman. Ramdam mo ang kanyang hininga. Yulat mo ba ito? Dog niya ba yon? Wala siyang dala. 1 segundo. 2 segundo. Yulat mo ba ito? Naghahanap siya ng dahilan para lumapit sa'yo. Hindi nangyari. Iuulat mo ba ito? Kadalasan, hindi talaga nangyayari. Ipinakita ko sa iyo ang totoong video. Ano talaga ang nangyayari? Ito ang laging nangyayari. Wala kang pakialam. Oo, ito eh. Not your business. Hindi tama. Pakiusap. Wala kang pakialam. Pakiusap, pabayaan mo ako. Sorry, okay, sorry. Hindi, Sorry, hindi, sorry, sorry. hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo ang mukha. Tingnan mo yung galit na mukha. Sasaktan niya ako. Nahawakan na ako. Gawin ito ng paggalang. Ate ko. Una, sinusubukan niyang dumiskarte sa kanya, tapos tinanggihan siya ng ate ko. Tapos sabi niya, anong ibig mong sabihin? Kapatid kita, hindi ako nagiging malisyoso sa'yo. Ganyan din mismo ang ginagawa nila sa mga tunay nilang kapatid. Sa totoo lang, Pasensya na, nahawakan ako. Sorry.
Nakikita ko sa hugis ng mukha niya, sumali siya. Hindi ako nahawakan. Pasensya na. Hoy! Hindi! Hindi. At pagkatapos, sinaktan niya siya. Pero hindi nila ipapakita ito sa inyo dahil opisyal na patakaran nila na hindi pwedeng ipakita ang isang hindi puti na gumawa ng krimen at puting biktima. Kaya, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Tingnan ninyo ito. Kaya tahimik na inamin ng home office na, oops, may problema nga. Pero tahimik lang, subukan nating ayusin ito. Naglabas sila ng brochure, 6 na pahina, para sa mga asylum seeker. Mga kahinatan ng asilo dahil sa pagugali, pagunawa sa mga pagugali at inaasahan sa UK. Isang gabay para sa mga asylum seeker na naninirahan sa UK. Kaya sinasabi nila, naninirahan ka sa UK, nasa United Kingdom ka dahil ikaw ay naghahanap ng asilo. Naiintindihan namin ang pagdating sa isang bagong bansa ay maaring maging mahirap at ang mga batas at kaugalian dito ay maaring iba kumpara sa iyong sariling bansa. Alam mo, sa sarili mong bansa, maaring pwede kang basta maglakad at tapikin ang isang tao sa puwitan. Sa totoo lang, hindi naman talaga nangyayari yon dahil dun sa inyo. Kapag ginawa yon, malamang nakuyugi ng mga kapatid at ng ibang mga tao sa paligid ang taong gumawa nun. O baka naman kung grupo sila, baka makalusot pa sila. Oo, totoo yan. Tingnan mo ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, alam mo yon? Sa UK, pantay ang karapatan ng mga lalaki at babae. Mahalagang bahagi ito ng kultura sa UK at pinuprotektahan ng batas. Pwedeng magtrabaho ang mga babae. Kaya sinasabi nila sa lalaking ito, oo, yung mga lalaking nakita mo, sinasabihan nila na pwedeng magtrabaho ang mga babae at kumita ng sarili nilang pera. Okay, pwedeng magtrabaho ang mga babae. Hindi ito Afghanistan, hindi ito Eritrea o Somalia o Sudan. Pwede silang mag-aral at pumasok sa paaralan o universidad. Pwede silang maglakbay ng malaya. Kaya huwag mo silang guluhin. Pumili kung sino ang gusto nilang mapangasawa. Oo, sinabi na iyong propeta na hindi pwedeng pumili ang mga babae kung sino ang kanilang mapapangasawa. Totoo yan. Sinabi ni Muhammad na ang isang babae na nag-aayos ng sarili niyang kasal o kahit isang babae na nag-aayos ng kasal ng ibang babae ay isang mapangalo niya. Ang isang lalaking tagapang-alaga ang dapat magdesisyon kung sino ang mapapangasawa na isang babae. Oo, tapos sinusubukan ng mga Muslim na, alam mo na, pagtakpan ito at lokohin ka dahil hindi, kailangan ng pahintulot ng babae. Oo, at ang kanyang pananahimik ay maaring mga hulugan din ng pahintulot. Pero kahit na ganun, kailangan pa rin niyang dumaan sa isang lalaki. Pero sa ating kanduraning kultura, hindi yon mahalaga. Kaya kailangan nating sabihin sa kanila yon. Pero tahimik lang, huwag kang maging racist. Ikaw na maliit na Tommy Robinson dyan. Hayaan silang magdesisyon para sa sarili nilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Pwedeng magdesisyon ng babae para sa sarili niya? Hindi. Nakuha niya. Halika dito. Iyan ang mentalidad, di ba? Anong pwedeng mangyari kung hindi mo susundin ang mga patakarang ito? Nakakatawa ito. Ang hindi patas na pagtrato sa isang tao dahil sa kanilang kasarian ay maaari magdulot ng seryosong mga kahinatnan. Kung ang iyong asal ay mapangkontrol o nananakot, maaari rin itong ituring na domestic abuse. Domestic abuse. Anong ibig mong sabihin domestic abuse? Sa Pakistan, sa isang bansang tulad ng Pakistan, matagal nang sinusubukan ng Pakistan, siguro mga 25 taon na ipasa ang batas laban sa domestic violence. Sinubukan niyon ni Imran Khan, at sa tingin ko sinubukan niya yon. Sa palagay ko, nagtagumpay lang siya sa Islamabad, sa capital territory lang. Pero hindi nila ito maipasa sa ibang bahagi ng bansa dahil tumatayo ang mga Muslim, ang mga kleriko, at sinasabi nila, pero pinapayagan ng pambububog ng asawa. Nakasulat ito sa Quran. Anong ibig mong sabihin na hindi ko pwedeng saktan ng asawa o anak kong babae? Nagiging napaka-libertarian pa nga sila sa puntong yon. Sinasabi nila, hindi alam mo, dapat hindi nakikialam ang estado sa mga usaping pampamilya. O napaka-libertarian mo naman, kaunting pakikialam ng gobyerno, tama ba? Hindi talaga nagkakasundo ang mga kulturang ito. Kaya nga sinasabi ko na mahalaga ang kultura. Kaya imbes, nabigyan sila ng mga walang kwentang training manual na parang ang mga lalaking ipinakita ko sa inyo na parang kailangan lang nilang basahin ito. Tingnan ko nga ito. Sige, ayos. Siguro, kailangan ko nang igalang ang mga babae ngayon. Sige, tingnan mo ito. Pwede kang magkaproblema sa pulis. Parang itong pulis? Kailangan ko itong ipakita sa inyo. Ito po. Itong pulis na ito, sa totoo lang. Pinanood niya ang lalaking ito, wag mo akong pansinin. Mga mata yon. 4 sila pero hindi nila mapatumba ang 2. 2 itim, hindi ko sinasabing illegal silang migrante pero alam mo na. Gets mo? Tignan mo, kinakabayo niya. Totoong minumulestyan niya siya habang inaaresto siya. Inutulungan siya ng babaeng yon. Nakuha mo na ang ibig sabihin, oo. Ito ang pulis na ito. Pwede kang mapahamak sa pulis. Tama, yan ang mapapaurong sa kanila. Pwede kang mapahamak sa pulis, mawalan ng tirahan at suporta, at maapektuhan ng iyong asylum claim. Tingnan mo ito. Maaring maapektuhan ng iyong asylum claim. Hindi nga nila masabi na ipapadeport ka. Sige, at hindi, dapat kang ipadeport. Ikaw, kahit maliit lang ang kasalanan mo, kahit kasing liit ng shoplifting, deport. Pero ulit, hindi naman gagawa ng kahit ano ang mga taong ito. Ang mga taong nasa pwesto ngayon ay hindi naman gagawa ng kahit ano.
Hindi ko alam kung bakit hindi mas marami ang galit kay Andy Burnham sa puntong ito. Sabi ko sa'yo, iro-romanticize mo pa ang panahon ni Keir Starmer. Sige, dahil mas makakaliwa pa ang taong ito kaysa kay Keir Starmer. Sige, domestic abuse. Ang domestic abuse ay kapag sinasaktan, tinatakot, o kinokontrol ng isang tao ang kanilang partner o miyembro ng pamilya. Maaring mangyari ito sa kahit sino, anuman ang kanilang kasarian, edad o pinagmulan. Pisikan na pananakit at babak. Alam na natin yan. Pero sinasabi nila na ang domestic abuse ay isang seryosong krimen sa UK. Kung gagawin mo ang alinman sa mga nakalista, maaari kang maaresto at makulong, mawalan ng tirahan at suporta, at maapektuhan ang iyong asylum claim. Kaya kung sinaktan mong isang babae, kahit kamag-anak mo pa siya, iyong asylum claim lang ang maaaring maapektuhan. Kaya iyan ang paliwanag. At nangyayari rin ito sa Australia. Kaya paulit-ulit kong sinasabi yan. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ang mga taong sumira sa Europa ay sila ring abala sa pagsira sa Australia, Canada at Amerika. Tingnan mo ito. Ngayon, dalawa na ang universal healthcare natin, NDIS. Ang programang ito para sa may kapansanan ay mas malaki na ngayon kaysa sa pambansang Medicare program natin. Oo, kaya dalawa na ang universal healthcare programs natin na sabay na tumatakbo. Hindi na nakapagtataka kung bakit tayo nalulubog sa utang. Noong 2007, wala tayong utang. Ngayon, umabot na sa $1 trillion ang utang ng bansa natin dahil itong mga taong ito, itong mga sosyalista, basta-basta na lang gumagastos ng pera. At ang ginagawa nila, tingnan mo ito. Isang Aprikano, malalaking scam kung saan-saan. Pasensya na, hindi ko mahanap ang balita. Kahit papaano, may isang Aprikano na inaresto dahil sa paggahasa sa sarili niyang asawa. At sinabi ng ating woke na hukom na ayos lang yon. Wala pang parusang pagkakakulong. Kaya nga sinasabi nila na maaring maapektuhan. Sige, maaring Wala naman silang balak paalisin ng mga taong ito. Sex at pahintulot. Sige. Sinasabi nila sa kanila kung anong ibig sabihin ng pahintulot. Ang pahintulot ay nangangahulugang parehong tao ay malayang pumapayag sa pakikipagtalik o gawaing sexual. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman nagsasalita ang mga kambing. Anong ibig mong sabihin, pahintulot? Ako, ang mga kambing hindi naman nagsasalita. Tuwing lalapit ako sa kambing, ang sinasabi lang nila, meh, yun lang. Akala ko ang meh ay ibig sabihin ay pumapayag na sila. Sa UK, malinaw at mahigpit ang batas. Dapat parehong pumapayag ang dalawang tao sa pakikipagtalik o sa anumang uri ng sexual na pakikipag-ugnayan. Haha. Ako, ginawa ko. Tingnan mo, pasensya na, natatawa ako kasi parang nabubuhay tayo sa mundo ng mga payaso. Oo, ganito sila magtanong. Uy, interesado ka bang makipagtalik sa akin? Uy, tingnan mo yon. Uy, pwede ba ako? Pumapayag ka bang makipagtalik sa akin? Pakiusap, hello? Tingnan mo to. Itong lalaki sa gitna ay literal na sumisilip. Sumisilip siya sa pintuan ng bahay ng iba. At ang nag-video nito ay isang nanay, by the way. At tumitingin siya. Isipin mo, nagising ka, pumunta ka sa pintuan ng bahay mo, at nandoon ang isang manyakis na lalaki mula sa malayong lugar. Tinititigan ka lang niya ng ganito. Yung iba nga, literal na hinihipuan ng sarili nila. Siyempre, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ang mga video na yon. Oo, ganun nga. Ikaw nakita mo yung isa sa kanila. Kaya anyway, para paikliin ang kwento, ganito nila balak maliitin ang mga estadistikang ipinakita ko sa'yo. Katulad ng mga Afghan at Eritrean, 30 beses silang mas malamang na gumawa ng mga ganitong krimen at 20 beses na mas malamang na mahatulan dahil dito. Sasabihin ko ng 30 beses, sa totoo lang, at konserbatibo pa nga yung estimate na yan. Yung totoong bilang kada tao ay sobrang taas, kaya tahimik nilang inamin na may problema talaga doon. Sa totoo lang, ipapakita ko pa sa iyo ang isa pa. Ganon din sa ibang lugar. Tingnan mo itong totoong estadistika mula sa Alemanya. Tingnan mo ito. 7,000 na kababaihan sa Alemanya ang naging biktima ng sexual na pag-atake ng mga refugee lang. Okay? Simula pa noong 2015. At malinaw na mas mataas pa dyan ang totoong bilang dahil karamihan sa mga babae hindi naman nila sasabihin sa iba kasi ano bang mangyayari? Bakit pa nila pagdadaanan yung proseso na yon? Bakit mo pa ulitin yung karanasan na yon kapag pumunta ka sa pulis at ikinuwento mo lahat tapos hindi ka sigurado kung naniniwala sila? Kahit pa naniniwala sila, may magagawa ba talaga sila? Kasi tulad namin, paulit-ulit naming sinasabi na wala namang mangyayari. Kaya mas mataas pa talaga ang totoong bilang kaysa doon. At ganito nila balakbawasan yon sa pagsasabi na, hoy, huwag kang makipagdali kanino man. Naalala ko tuloy yung video na to. Walang pakialam ang mga taong ito sa kaligtasan ng mga babae. Wala silang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang sarili nilang agenda. Gusto nilang palabnawin ang kulturang kanduranin. Wala silang pakialam sa kinabukasan ng sibilisasyong kanduranin. Nalulunod sila sa sarili nilang ideolihikal na dogma. Kaya't kalokohan kung asahan pa nating may gawin sila tungkol dito. Para sa akin, ang tanging solusyon ay ipa-deport ang bawat iligal na migranteng lalaki, babae, bata, walang pinipili. Sa normal na sitwasyon, sana ay may mga eksepsyon ako, tulad ng hindi isasama ang mga babae at bata. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa tungkol dito. Kahit hindi isama ang mga babae at bata, karamihan pa rin ng mga illegal na migrante ay mga lalaki. Ipa-deport silang lahat at hulihin sila.
Kung hindi mo sila mapapadeport at ayaw naman nilang umalis ng kusa, hindi rin sila tatanggapin ng mga bansang pinanggalingan nila ng kusa. Kaya hulihin mo sila. Alam mo kung nasaan sila. May halos 200,000 illegal na migrante sa UK. Malamang mas mataas pa ang totoong bilang dyan, pero hulihin mo sila. Gaaling sila sa mga 15, 20 bansa, hulihin mo sila. Mag-hire ka ng cruise ship, ilagay mo silang lahat doon at pumunta ka sa baybayin ng bansa nila. At basta mo na lang sila ibaba doon. Basta mo na lang sila ibaba. Sige, at siguraduhin na tuwing may dumarating na bangkang may sakay ng mga iligan na migrante, paputukan mo sila ng rubber bullets, paatrasin mo sila. Kung sakali sa kasamaang palad, kung may aksidenteng mangyari at may malunod, syempre tutulungan mo sila. Ililigtas mo sila. At pagkatapos, ulitin mo ulit ang buong proseso. Sa kasamaang palad, may ilan talagang maaring mamatay. At yun lang, kailangan mo lang gawin ito ng 1 o 2 beses. Alam mo, pagkatapos nun, sasabihin ng mga tao, sige, nagising na talaga ang UK. Hindi na nila tayo papapasukin. Kaya maghanap na lang tayo ng ibang pupuntahan. Yun lang. Sa panahon ng kagipitan, kailangan ng matitinding hakbang. Wala namang masama sa sinabi ko. 5 taon na ang nakalipas, maaring mukhang napakawalang puso ko noon. Pero, pasensya na. Sawang-sawa na ako sa mga babaeng kandurani na ginugulo, inaabuso, ginagahasan ng mga lalaki. At hindi ko gusto ang mga kultura mula sa ikatlong mundo. Hindi ko gusto. Pasensya na. Hindi ko gusto ang mga atrasadong medieval na kultura. Nakakawa ang mga kulturang yon. Mahalaga ang kultura.